Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon, alamatul ikhlas, ang mga palatandaan ng ikhlas. So sinasabi, lil ikhlasi alamatun kathiratun tuttadah min khilali suluki dalikal mukhlis. Ang ikhlas daw ay mayroong mga palatandaan. At marami itong palatandaan, inshallah, na magiging malinaw sa ugali ng sino mang mukhlis. So yung ikhlas, meron talagang merong mga palatandaan. At gayon din ang riya, merong palatandaan. Pero gayon nga, ultimately, ang paghahatol dito ay kay Allah at ang magagawa lamang ng tao tungkol sa ikhlas ng iba ay ang maghinala. So maaaring maghihinala tayo sa isa't isa, yan mukhlis, yan mapagpakitang tao, yan ganyan. Pero ultimately, si Allah ang maghahatol. Pero kung tayo ay naghihinala, halimbawa, masama man na paghihinala o mabuting paghihinala, pwede naman. Kasi mula doon, maaari nating timbangin kung paano natin pakikitunguhan ang tao. Inshallah. Kasi syempre, yung tao na walang ikhlas, yung mapagpakitang tao, alam natin walang gagawing mabuti yun. Puro kapakanan ng sarili yung isipin nun. Puro personal niyang kapakanan. Pagsikat niya, kundi man yung makakakuha siya doon ng pera, yun ang gawain ng mga tao na walang ikhlas. At hindi yun magdadalawang isip na ipahamak ka o ang sino mang tao para lang makuha nila yung gusto nila. Kasi nga, ang ikhlas, dito nga nag-uugat lahat ng kabutihan. Okay? Dito nag-uugat ang lahat ng kabutihan. Yung tao na walang ikhlas, hindi rin yun magiging mabuti sa kanyang pakikitungo, sa kanyang kapwa-tao. Kaya nga, yung masamang ugali ng sino mang Muslim, hindi yun dahil lang sa masama niyang ugali, maaring nifak ang dahilan. At ang nifak, ang dulo ng riya o pagpapakitang tao. Ang nifak, ang dulo ng riya o ng pagpapakitang tao. Maaring nagpapakitang taong Muslim. Pero kapag nakasanayan niya na ito, ang yasirul riya na ito, yung simpleng riya o konting riya, konting pagpapakitang tao, maaring magiging nifak na o pagpapanggap na Muslim. Pagpapanggap na Muslim. At dapat katakutan ito ng tao. Katakutan ng Muslim. Kasi walang sino mang hindi natatakot sa riya, liban na lang sa mapagpakitang tao talaga. At walang sino mang hindi natatakot sa nifak, sa pagiging ipokrito, liban na lang sa ipokrito. Tingnan niyo yung mandurugas. Ang niyan, hindi talaga yan naamin na nandurugas siya. Magaling yan mga tuwiran, magaling yan gumawa ng drama na palaging siya yung api, na palaging siya yung bida, at hindi yan magpapahuli ng buhay. So ganun din yung gawin din yung munafik, hindi yung papahuli ng buhay. Kaya nasasabi ko na yung paghihinala natin sa ikhlas ng isa't isa, pwede naman. Kung mabuti paghihinala, maganda, inshallah. Kung mabuti nakikita natin sa kapwa natin, maganda. Pero kung masama at naghihinala tayo sa kanyang ikhlas, pwede rin naman. Kasi mula roon, pag-iingatin natin ang ating mga sarili, inshallah. Pero yung paghihinala na yun, siyempre, makatwiran dapat na paghihinala. Kasi merong ayat, di ba? Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm. O mga nanampalataya, layuan ninyo ang maraming paghihinala dahil ang ilang paghihinala ay kasalanan. Hindi sinabi ni Allah na bawal maghinala. Ang sabi ni Allah, iwasan ninyo yung pagiging suspisyoso. Iwasan ninyo yung maging mapaghinala. Dahil ang ilan sa mga paghihinala, hindi lahat, ilan sa paghihinala ay kasalanan. So pwedeng maghinala. Kasi yung mga mandurugas, unang sasabihin yan sa inyo, masama yung paghihinala nyo.
Ganyan lagi yan. Ibabalik nila sa inyo palagi yung ano ninyo, yung hinaing ninyo sa ugali niya, yung mga ganun. Ibabalik. Yan ang narcissism. Magaling silang magmanipula sa tao. Yung kasalanan nila, kaya nilang baligtarin yun na magiging kasalanan mo. Kaya mag-iingat kayo kung sino yung mga tao na papakisamahan ninyo. Yung mga narcissist, magaling silang magmanipula ng tao. Kasalanan niya, magiging kasalanan mo. Yung mabuting ginawa mo, magiging mabuting gawa na niya. Siya na yung mag-aangkin maya-maya. Mga ganong bagay, kailangan nating pangalagaan ng ating mga sarili laban doon. At makakatulong itong alamatul ikhlas, inshallah. Siyempre, ang pinakapakinabang ng topic na ito, yung sa ating mga sarili. So mula sa mga alamatul ikhlas na ito, tutuusin natin o susukatin natin ang ating mga sarili. Meron ba tayong ganitong mga katangian? Meron ba tayong ganitong mga katangian? O baka wala. Yung pagiging Muslim natin, wala. Tob lang, balbas. Yun na lang. Pero yung mabuting ugali, lalo na ikhlas, wala. Napakahalaga nga ng ikhlas kasi dito nag-uugat lahat ng kabutihan. Mabuting ugali, mabuting paniniwala, mabuting gawa, mabuting pakikitungo sa kapwa. Lahat dito nag-uugat. Alhamdulillah. So, unang nabanggit dito, minha, al-hirsu wal-jiddu fi talabil ilmi ma'al-hirsi al-fahmi wal-hifdi wa adamil iktisar al-manhajil mukarrar. So, ito unang-una. Bagsak agad yung maraming tao rito. Yung unang alama ng ikhlas. Yung pagsisikap daw at pagpapahusay sa pag-aaral. Ibig sabihin yung nagsisikap talaga siya. Hindi yung matalino lang o ano, kumbaga makita mo talaga sa kanya yung pagsisikap. Kasi meron tao, maaring kulang siya sa talino, pero makita mo talaga na nagsisikap na nag-aaral. Pero syempre, hindi lang yung tinutukoy dito, yung nag-aaral, yung dumadalo sa klase. Hindi sapat yun. Dapat makita mo rin siya na nagsisikap na matuto. Kasi may tao, dalo ng dalo sa klase, sige tuwing linggo nandun, hindi naman natututo. Kasi ang pinunta pala doon, chismis. Ang pinunta doon, barkada. Pinunta doon, party. Magkita-kita sila ng mga kamarites niya. Hindi yun. Hindi sapat na, kumbaga, hindi sukatan nito yung pagdalo lang sa pag-aaral. Kasama dito yung pagsisikap na makaunawa at makakabisado ng mga pinag-aaralan. Pag-unawa, pagkabisado, siyempre pagsasabuhay sa mga pinag-aaralan. Kaya nga doon sa Arabic, dito hindi tayo masyadong nag-e-exam, pero alam ko bagsak kayo. Alam ko bagsak kayo. Kasi doon pala sa dictionary na matagal ko nang pinapagawa sa inyo, hindi kayo interesadong gawin. Wala kayong pupuntahan. Walang mapag-aralan, may turo ko man lahat ng grammar sa Arabic. Wala kayong paggagamitan. Kasi yun palang hindi kayo interesado eh. Hindi kayo interesado. Ibigay ko sa inyo lahat ng baril. Ibigay ko sa inyo lahat ng bala. Ayaw niyo man magpaputok. Walang saysay. Hindi niyo yun matututunan at wala rin kayong paggagamitan. Kaya pinutol muna natin yung Arabic natin. Yun nga, balik tayo dito sa basic. Inshallah, na dito baka matatauhan kayo. Alaman ng ikhlas, palatandaan ng ikhlas yung pagsisikap na mag-aral at matuto. Pagsisikap na mag-aral at matuto. Tapos yun pa, tuwing pasok ko rito, yung kambal, lalo na, inaasahan kayo dito, lalo na kasi sabi ng tatay nyo, binibida kayo lagi sa ng tatay nyo. Pagpasok ko rito, tulala. So, dapat yung pinag-aaralan magagamit, inshallah. So, gayon din, kabilang dito, kasama doon sa pagsisikap sa pag-aaral. Yung, hindi lang yung dalo kayo ng dalo ng pag-aaral. Sasikapin nyo rin na nauunawaan nyo o nakakabisado nyo yung pinag-aaralan. Bawa niyan, tatanungin ko kayo,
O napag-aralan natin kanina lang, tatanungin kayo tapos wala, iba na naman yung sagot. So, ibig sabihin, hindi pa naunawaan ng maayos yung topic. At syempre, maaring yun may kinalaman din yun sa yung logic, kung paano nyo pinaprocess yung information. At madidevelop nyo yan unti-unti. Kung paano nyo pinaprocess yung impormasyon, inshallah. Siguro nanibago lang kayo, pero inshallah, maaari yung gawan ng paraan. Karugtong sinabi, balit tawassu'i fi dhalikal mawdu' bi qira'ati kutubin ukhra awil ittila'i ala ba'dil buhuth ma'a su'alil masyayikh wal asatidha an kulli ma yushkal. Ito, kayo na naman to. Yung sabi, yung totoo raw na nag-aaral at nagsisikap sa pag-aaral, pinapalawak niya ang kanyang pag-aaral sa pamagitan ng pagbabasa ng aklat. Hindi haram ang self-study. Okay? Ang haram, yung nagsi-self-study ka lang, tapos hindi ka naman nag-aaral talaga sa buhay na guro. Self-study ka ng self-study, tapos may sarili kang interpretasyon, yun yung haram. Pero yung nagsi-self-study ka, kasabay nung pag-aaral mo, doon sa pinag-aaralan sa masjid halimbawa, yun ang tama. Yun ang tama. Ito, binanggit pa nga, di ba? Pagbabasa ng iba pang aklat na may kinalaman doon sa pinag-aralan at pagre-research, pagpapalalim pa ng iyong pag-aaral. Okay? Tinatanong ko kayo minsan, nasan yung mga libro? Andun sa bahay. Binabasa nyo ba? Kasi yung lecture natin pag Maghrib. Sabihin nyo, hindi kayo mahilig magbasa. Yung binabawi ko na yung libro, biglang binabasa nyo na. Magbasa, inshallah. Kasi yun nga, ba pinag-aralan dito. Sige, kumuha ka ng notes. O ni-record mo pa yung lecture audio. Anong silbi ng notes at saka ng audio kung hindi mo naman mare-review? So kailangan may follow-up, inshallah. Kasi kung yung pag-aaral dito lang sa masjid, tapos sa labas ng masjid, hindi ka na nag-aaral, hindi mo na ina-apply yung kaalaman, wala na. Wala na yun sa labas. Nasa ibang mundo ka na. Nasa ibang mundo ka na. Hindi mo na siya ma-apply. Bukas pag tinanong ko yung tungkol doon, wala na kayong naalala. So gawin yung buong buhay ang pag-aaral, inshallah. Mag-aaral sa masjid, makinig ng lecture. Sige, mag-take ng notes. Pag uwi ng bahay, magbasa. Makinig ng lecture sa ibang lecturer na ganun din yung topic. At syempre ito, magtanong. Magtanong sa nagtuturo at magtanong kahit sa iba pang tagapagturo. Tungkol sa mga bagay na nagdududa siya rito. Kaya magtanong kung merong mga pagdududa. Pero syempre, maging makatwiran nga rin sa pagtatanong. Hindi yung katulad nung yung kambal. O yung hindi mas masahol na halimbawa, syempre yung mga naunang mga tao. Fa inna ma ahlaka man kana qablukum ikhtilafuhum ala anbiyaihim wa katratu masailihim. Ang nagwasak daw sa mga nauna sa atin na mga nasyon ang kanilang pagtaliwas sa mga propeta nila at kanilang masyadong pagtatanong. Katulad doon sa di ba? Yung kwento doon sa Suratul Baqarah, yung baka. Sinabihan sila ni Musa alayhis salam magkatay ng kahit anong baka. Kung nagkatay na lang sila ng kahit di tapos na. Makulit Tanong pa ng tanong, anong kulay, anong klase, hanggang sa nahirapan sila humanap ng baka. Na meron nga silang nakakitang baka na ganun nga itsura, pero binili nila yun sa halaga ng ginto, ng timbang nito. Kung yung nabili nilang baka, 100 kilos, edi binayaran nila yun ng ginto na 100 kilos, samantalang pwede naman nilang sundin na lang yung sinabi na magkatay ng kahit na anong baka. At yun nga, yung hadith na yun, yung tungkol sa sobrang pagtatanong, nangyari yun nung minsan, nagsabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa mga sahaba na mag-hajj. At merong nagtanong, taon-taon ba mag-hajj? At hindi yun sinagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yung sahaba makulit, nakatatlong tanong. Ayaw sagutin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh. Nakatatlong tanong siya. Sabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag sinabi ko ba sa inyong taon-taon mag-hajj, magagawa ba ninyo? So, tapos sinabi na niya yung, innama ahlaka man kana qablukum, ikhtilafuhum ala anbiyaihim, wa kathratu masailihim. Ang nagwasak sa mga nauna na mga nasyon, pagtaliwas nila sa mga propeta, at masyado nilang pagtatanong. Yung tao na yun, kumbaga, narinig na niya, hajj. Wala naman sinabing taon-taon, pero tinatanong pa niya, nililinaw pa niya kung ito ay taon-taon. Siyempre, malaaring nalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam din yung niya ng tao na yun, makulit talaga. So, tinuruan niya yung tao na yun ng mabuting asal pagdating sa kaalaman, insyaAllah. Fa inna dalika ala hirsit talib waragbatuhu fil ilm. So lahat nga ng mga bagay na ito, yung bukod sa pagdalo sa pag-aaral, yung pagbabasa, yung pagre-research, pagdaragdag pa ng pagtatanong doon sa nagtuturo, kahit sa ibang nagtuturo, ito ay magdadagdag sa kanya inshallah ng pagsisikap sa pag-aaral at kagustuhan dito, alhamdulillah. At kaya din madagdag ko nga pala, pagdating doon sa pagtatanong, di ba sabi dito, pwede magtanong sa iba. Bukod doon sa nagtuturo sa inyo, pwede kayo magtanong doon sa iba. Siyempre dito, dapat ito ay makatwiran din at may ikhlas. Kasi problema sa iba, magtatanong sa akin, halimbawa, tapos magtatanong doon sa kabila. Tapos sasabihin na naman sa akin, mag-PPM na naman yun maya-maya. Ba't sabi ni ganito, ganyan? Iba doon sa sinabi mo. Parang gusto niya sinabi, gago ka, iba yung sagot mo doon sa tinanong kong isa. Hindi ganun, okay? So kung magtatanong kayo, ayusin nyo rin yung ninyo, yung niya. Kasi mahalata mo agad na naghahanap lang siya ng sagot na gusto niya. Naghahanap lang siya ng sagot na gusto niya. Mahalata mo yun sa tao sa nagtatanong. Gusto niya yung marinig yung sagot na gusto niyang marinig. Hindi yung kung ano yung pagkakaunawa mo dun sa usapin. Madalas may ganyan na magtatanong, lalo na sa yung mga ganitong lecture, mayroong mga, minsan may gustong paringgan yun magtatanong yun. Anong hatol dito sa ganito, ganyan? Gusto yung parinigan yung yung isang brother na na pinapatamaan niyo doon sa kanyang tanong. So kahit sa pagtatanong ay dapat may ikhlas, inshallah. At yung hangad mo talaga doon ay kaalaman. Hindi naghahanap ka lang ng sagot na gusto mo, o yung meron kang pinariringgan, hindi ganun. Sumunod, inshallah, alamatul ikhlas. Wa aidan idha dawama at-talibu ala huduri majalisil ilm wa qa'atud dirasa wa lam ya'raf anhu al-ghiyab aw al-hudur al-mutaakhir fatilka amaratun amaratun lihirsihi ala ta'allumi wal faham. So kabilang sa mga alamatul ikhlas. Si mababanggit dito yung karamihan may kinalaman sa pag-aaral Kasi nga, may kita mo rin dito yung ikhlas ng tao. Kung paano niya pinagsisikapan na unawain ang relihiyon. Kasi yung tao na may ikhlas, tunay na minamahal niya si Allah, at para mahalin niya ng tunay si Allah, inaalam niya paano ba niya mamahalin si Allah. Kasi si Allah naman yung magsasabi kung anong dapat nating gawin. Hindi tayo mag-iimbento ng gagawin natin. Kaya nga, naniniwala talaga ako na yung mga gumagawa ng bid'ah, walang ikhlas. Wala ring ikhlas. Hindi pwede mag-aangkin sila ng bid'ah. Kasi kung may ikhlas sila, sisikapin nila na gawin ng mga pagsamba ayon sa kung ano ang paraan na ginusto ni Allah. Hindi mag-iimbento sila. At makikita ninyo sa maraming mga gumagawa ng bid'ah, laging laging engrande, laging bongga yung kanilang mga bid'ah. Birthday ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung Al-Isra wal Mi'raj, Nisfu Sha'ban. May tarpaulin pa yan. Tapos may mga sabit-sabit pa yan kung ano-ano sa masjid. Yung mga masjid na gumagawa ng bid'ah, ganun yan sila. Tapos may kita mo yan sila, yun nga, yung mga pagkilos nila, laging may choreography. Kaya di ba may kita nyo minsan yung mga video ng mga sufi, nakakatawa lang tingnan May choreography, may gumaganon, may tumatalon-talon. Ultimo yung sala ng masbuk, may choreography pa. Di ba nakwento ko na sa inyo yun? Yung imam,
Yung masbuk, yung imam, ma'mum na isa, magkatabi. Tapos merong masbuk sasama. Huwag mo raw kakalabitin. Magpapakita ka dun sa masbuk na isa, dun ka sa kaliwa, tapos sabay kayo nga atras. Parang universal motion dancers. Parang mga dancer. Yung ganun ang mga gumagawa ng bidaa, ganun ang gusto nila. Yung laging bongga, laging may choreography, walang ikhlas eh. Baga gusto lang nila yung makita sila ng mga tao. Gusto lang nila makita sila ng mga tao. Kasi nga, kabilang sa pagpapakita ng ikhlas ng mag-aaral, yung palagi niyang pagdalo, at hindi siya uma-absent, at hindi siya nalilate sa pag-aaral. At ito nga yung mga palatandaan ng kanyang pagsisikap sa pag-aaral at pag-unawa. Ilan na yung nabanggit natin? 2 ng alaman ng ikhlas na may kinalaman sa pag-aaral. Laging nababanggit dito yung pag-unawa. Kasi walang saysay nga yung kaalaman kung hindi mo inuunawa. Okay? Walang saysay. Kahit sa mga nakakabisado ng Quran, yung hindi nila inuunawa yung Quran, wala rin. Kaya nga, huwag kayong magtataka kung halimbawa may mababalitaan kayo, nagpunta kayo ng kulungan, tapos malaman nyo, may nakakulong doon, yung imam, hafid pala, tapos kaso drugs, kaso rape, kaso estafa. Kasi hindi sapat yung kinakabisado lang yung kaalaman. Ang kaalaman, inuunawa at sinasabuhay. Inuunawa at sinasabuhay. Kaya nga sa imama, natalakay na rin natin, sa imama, oo, yung mag-iimam yung pinakamaraming nakabisado. Pero mas priority mag-imam yung pinaka nakakaalam sa ahkam ng imama. Kasi paano halimbawa, sige may hafid, pero hindi niya alam anong gagawin niya kapag kalagitnaan ng sala, nautot siya. Di nagtuloy-tuloy siya mag-imam, di niya alam gagawin niya eh. So, importante yung pag-unawa sa kaalaman, insyaAllah. Sumunod, alla yakunu hammuhu al-buruz ala akranihi wattafawuqu alayhim faqat bal yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi. Gayun din, kabilang sa mga palatandaan ng ikhlas sa mga mag-aaral na hindi niya hangarin ang pangingibabaw niya sa kanyang mga kaklase. Okay, so hindi niya hangad yung grade lang, kumbaga. Kaya nga wala akong bilib talaga sa yung kahit nung nag-aaral pa, wala akong bilib sa yung matataas yung grade. Hindi yan sukatan ng pagkatao kahit kailan. Sukatan niya ng husay mo dun sa pinag-aralan nyo. O baka husay mo mangopya, kaya mataas yung grade mo. Pero hindi yan sukatan ng pagkatao. So yung tunay na may ikhlas na mag-aaral, hindi siya naghahangad ng pangingibabaw sa kanyang mga kaklase o kaya ano pa mang katulad nito. So hindi itong layunin niya. Hindi ito yung layunin niya maging number 1, maging valedictorian, maging honor. Hindi. Bagkus ay minamahal niya para sa kanila kung ano mang minamahal niya para sa kanyang sarili. So gusto niya ng kaalaman, so gugustuhin niya rin yung kaalaman para sa iba. Nagpapayo siya ng mabuti, o kumbaga nagbibigay siya ng, hindi man nagbibigay na nagpapakopya ha, yung kumbaga nagbibigay siya ng tamang impormasyon kapag may magtatanong sa kanya. Yun ay ikhlas ng mag-aaral, inshallah. Pero ako hindi talaga ako nagkaroon ng hindi ako nagkaroon ng ambisyon, alhamdulillah. Gusto ko lang maging pangkaraniwang Muslim na may silbi. Baka isipin nyo, ganito lang ako, gusto ko pangkaraniwang Muslim, pero nambuburaot ka lang. Hindi yun yung pangkaraniwang Muslim. Salot yun, tawag dun. Hindi yun pangkaraniwang Muslim. Yung hindi nag-aaral, sasabihin niya, hindi, ayoko maging alim, kaya hindi ako dumadalo dyan sa mga klase na yan. Hindi yun pangkaraniwang Muslim, salot yun. Kasi yung tinutukoy natin dito, yung minimum na pwedeng makamit ng tao, nakaalaman at pangunawa, inshallah. At gayon din, wasayakunu dalika bitawfiqillahi hafisan lahu ala adami iradatihi bi ilmihi ad-dunya faqat bal isakharahu li ta'atillahi wa mardati. Ito, isa pa, importante din, pang-apat. Ang malaman niya, kabilang sa
palatandaan ng ikhlas ng tao. Sa kanyang sarili, malalaman niya ito. Na ang ikhlas ay makakamit lamang at hindi ng kaalaman ay makakamit lamang sa pamagitan ng gabay ni Allah. Okay? Hindi ito nakakamit lang dahil sa talino. Katulad ng sinabi ni Karun, naalala niyo si Karun, yung Hudyo na kabilang doon sa mga tauhan ni Paraon. Sa si Karun, sinabi niya, hindi raw siya nagkamit ng malalaking kayamanan liban na lamang sa pamagitan ng kanyang kaalaman. So pinagmalaki na, pinagyayabang niya yung kayamanan niya na nakuha daw niya dahil sa kanyang talino. Hindi niya inugnay kay Allah. Kumbaga, pinagmamalaki niya na nakuha niya yung dahil sa kanyang talino. Hindi ganon ang mag-aaral ng kaalamang Islamiko. Hindi ganon. Bagkus, ang kaalaman niya, iugnay niya kay Allah, na nanggaling ito kay Allah bilang biyaya at gabay. At syempre, ang kanyang hangad sa kaalaman ay hindi pang mundo. So hindi dapat dunya ang hangad ng tao. At syempre, ang kaalaman na ito ay gagamitin niya para sa pagsunod kay Allah at pagkakamit ng kanyang kaluguran. Fad-dunya mazra'ah lil akhirah. So dapat malaman ng mag-aaral na ang dunya ay taniman para sa kabilang buhay. So nagtatanim tayo dito ng kabutihan para aanihin natin sa kabilang buhay, inshallah. Yaf'alu dhalika wa nasaba ainihi qaul al-Mustafa, na ito'y ginagawa niya ayon sa gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun nga, hadith ito na iniulat ni Abu Dawud, man ta'allama ilman mimma yanbaghi bihi wajhallah azza wa jal, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya, lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah. Sino man daw ang mag-aral ng pag-aaral na dapat sana iginagawa niya alang-alang kay Allah, pero ginagawa niya ito, nag-aaral siya upang magkamit lamang ng pakinabang dito sa mundo, hindi niya makakamit ang paraiso. Pero literal na sinabi rito, hindi niya maaamoy man lamang ang simoy ng paraiso sa araw ng paghuhukom. So, ibig sabihin, wala siyang ikhlas sa kanyang pag-aaral. Dunya ang kanyang layunin sa pag-aaral. Gusto niya na magkaroon ng mataas na posisyon sa trabaho, o kaya gusto niya mag-aral para igagalang siya ng mga tao. Kahit saan siya pumunta, VIP, parang artista, parang celebrity, parang praile, ganun. Alam niyo yung praile? Yung mga pari nung unang panahon ng Kastila. Kumbaga, iba na ngayon malaki na yung nagbago. Pero yung ano kasi, yung panahon ng Kastila, yung mga pari, parang hari talaga sila. Para silang mga hari. Actually, mas malaki ang impluensya ng mga praile kaysa sa mga opisyal na mga Kastila. Kasi yung opisyal na mga Kastila, yung mga gobernador, yung mga iba pang posisyon, sandali lang silang nananatili sa isang lugar. Mga 3 taon, ididestino lang sila doon. Tapos ibabalik na naman sila ng Mexico o papadala sa ibang probinsya. Pero yung praile, nagtatagal sila doon sa lugar nila. Doon talaga. Halimbawa, yung praile na naka-assign dito sa San Gabriel, hanggang mamatay yun, siya na yun. Kaya doon nagkakaroon ng corruption. Kaya ang marami sa mga praile talaga nung panahon ng Kastila ay mapang-api. Kasi una, wala rin naman talaga silang ikhlas. Yun nga, yung arful janna, yung arful janna na tinutukoy dito, rihuha at tayyiba. Yung simoy nito na mabango. Yung mabangong amoy ng paraiso, hindi niyo yun malalanghap. Ibig sabihin, kung kahit yung amoy ipagkakait sa kanya, mas ipagkakait sa kanya yung paraiso. Kada fasarahu Ibnu al-Athir al-Jazari fin nihaya. So ito yung naging tafsir ni Ibn al-Athir doon sa ibig sabihin ng arful jannah, o yun nga yung amoy o simoy ng paraiso. At inulat ni Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'allamul ilma litabahu bihil ulama. So ito, huwag kayong mag-aaral upang makipagtalo sa ulama. Kung may nakilala kong ganito, lagi niyang sinasabi yun sa Saudi. Ano rin yun Da'iya yun sa Islamic Center. Gusto niya raw mag-aral ng Arabic
para daw makikipagtalo siya doon sa mga Arabo. Awayin daw niya yung mga Arabo kaya gusto niyang matuto ng Arabic. Kailan pa kami huling nag-usap? Halos 20 years na. Hanggang ngayon, ewan ko, nung nangyari doon, parang wala namang natutunan sa Arabic. Parang walang natutunan sa Arabic. Kasi mali yung kanyang intensyon, mali yung kanyang layunin sa kanyang pag-aaral. So, nag-aaral tayo hindi para makipagtalo sa ulama o gawin natin yung sarili natin na mas mataas pa sa ulama. Yung ulama, katulad ng binabanggit ko kanina, yung mga nakapag-aral ng Madina, halimbawa, hindi naman sila lahat ulama, oo. Pero yun nga, ang sino mang tao na nakarating sa ganong kataas na antas ng pag-aaral ay ginagalang natin dahil sa kanilang kaalaman. Dahil sa kanilang kaalaman. Kahit kupal pa yun, pero alam natin na nakapag-aral, ibibigay natin yung marapat na paggalang sa kanilang kaalaman, kahit hindi pa nila sinasabuhay yun. Kasi, kumbaga, ang sinasaluduhan natin yung ranggo nila, hindi yung kanilang pagkatao. Ang pinahalagahan natin ay ang pagpapahalaga ng Islam sa kaalaman, hindi yung kanilang pagkatao. Diba, may kupal na graduate ng Madina, kupal. Alam natin na kupal, protectionan na lang natin yung sarili natin laban sa kanya. Proteksyonan natin yung sarili natin laban sa kanya. Pero yung paggalang na karapat-dapat sa kanya o sa kaalaman niya, ibibigay pa rin natin sa kanya, inshallah. So, sumunod karugtong ng hadith, wala tumaru bihi as-sufaha. Huwag kayong mag-aral upang makipagdebate sa ulama at kumbaga, pareho kasi ito la tubahu, tsaka yung la tumaru. Ano bang mas magandang translation dito? Huwag kayong mag-aral upang magyabang, kumbaga, ganun na lang. Huwag kayong mag-aral upang magyabang sa ulama at huwag kayong mag-aral upang makipagtalo sa sufaha. Sufaha, yung mga mangmang. Yung mga mangmang. Kumbaga, huwag kayong mag-aral para pagyayabangan nyo lang yung mga ulama o makikipagdebate sa mga tanga, sa mga walang alam, sa mga mangmang upang ipagmalaki din ang iyong kaalaman. Wala tukhayyaru bihi al-majalis at hindi upang mamili kung saan lamang kayo o lulugar sa mga pagtitipon. O kaya gawin ninyong nakakaangat ang inyong sarili sa mga pagtitipon. Faman fa'ala dhalika fannaru an-nar. Faman fa'ala dhalika fannaru an-nar. Sino man ang gumawa nito, ibig sabihin an-nar an-nar, fannaru an-nar, babala ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila na maaring papasok sila sa impyerno dahil dito. At unang problema nga rito syempre yung ikhlas. At panghuli, sinabi ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, la ta'allam al-ilma li thalathin, huwag kayong mag-aaral para sa 3 kadahilanan. Litumaru bihi as-sufaha, upang pagyabangan ang mga mangmang, wa tujadilu bihi al-ulama, upang magkasing kahulugan kasi ito yung tumaru tsaka tujadilu. Yung mari. Kaya iniisip ko kanina pa kung anong magiging distinction nila sa dalawa. Kasi yung mira at yung jidal, technically synonymous sila. So dito sinabi ni Ibn Abbas, wag daw mag-aral dahil sa 3 dahilan, ang makipagdebate sa mga mangmang at ang makipagdebate sa mga ulama. So ganun na lang siguro, parehong pakipagdebate yung tinukoy dito. Walitasrafu bihi wajhun nasi ilaykum. Wajhan nasi ilaykum. At huwag kayong mag-aaral upang lilingunin kayo o titingalain kayo ng mga tao. So 3 maling dahilan ng pag-aaral. Ang makipagdebate sa mga mangmang at sa mga ulama at ang tingalain kayo ng mga tao. Wabtagu biqaulikum ma indallah. Pagkus ang hangarin ninyo sa inyong mga pananalita ay ang anumang gantimpala ni Allah. Fa innahu yadumu wa yabqa.
dahil ito ay nananatili at magtatagal. Wayunfidu masawa. At ang anumang gantimpala ni Allah ay nagpapawalang saysay sa ano pa mang liban dito. Okay? So huwag kayo mag-aral para makipagdebate sa mga mangmang, makipagdebate sa ulama o para tingalain kayo ng mga tao. Ang hangarin ninyo sa inyong pananalita ay ang gantimpala ni Allah dahil ito ay magtatagal at ito ay nagpapawalang saysay sa ano pa mang gantimpala liban pa rito. Ibig sabihin gantimpala ng tao na papuri o kahit material na pakinabang na pinapakinabangan natin mula sa tao dahil sa ating kaalaman. Mas malaki pa rin ang gantimpala ni Allah. Alhamdulillah. So ito yung mga alamatul ikhlas, lalong-lalo na para sa mag-aaral ng kaalamang Islamiko. Alhamdulillah. So mariresume na natin ito pagkatapos ng Ramadan, inshallah. Pero pag Maghrib, tuloy-tuloy pa rin yung mga regular na natin na topic, inshallah, araw-araw. Kasi natapos na natin, alhamdulillah, yung Kitabus Salah ng Fiqhul Muyassar at yung Kitabus Siyam ng iba't ibang mga aklat, alhamdulillah. So tutuloy na natin ito inshallah sa susunod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.